Jonril Casimiro, isang pangalan na umalingaw-ngaw sa kasaysayan ng Philippine boxing, kasing kahulugan ng lakas, tapang at di matitinag na determinasyon. Isang mandirigmang humubog ng kanyang sariling alamat sa 3 weight divisions, nagkamit ng maraming world titles at pinatibay ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakamapanganib na kampyon na nagmula sa Pilipinas. Sa isang punto, si Jonril Casimiro ay hinangaan bilang isa sa mga rising boxing star. Pero ngayon, nasa pinakamababang yugto na ng kanyang karera. Ito ang masakit na katotohanan na ayaw tanggapin ng kanyang mga fans. Ano nga ba ang nangyari sa dating kampyon? Sa likod ng mga laban at titulong nawala, may kwento na kailangang marinig. At dito nga sa bidyong ito ay ating tatalakayin kung ano ang mga naging dahilan. Ang panalo ni Jonril Casimiro laban kay Zulani Tete noong November 30, 2019 ay malaki ang naitulong sa pag-angat ng kanyang pangalan sa mundo ng boxing. Sa tagumpay na ito, nakuha niya ang WBO Bantamweight title na nagpatibay sa kanyang pagiging 3-division world champion. Bago ang laban na ito, nakilala na si Casimiro dahil sa kanyang mga impressive wins kabilang ang pagkamit ng IBF flyweight title noong 2016. Subalit, ang panalo niyang ito sa pamamagitan ng 3rd round knockout kay Tete ay nagdala kay Casimiro ng mas malaking pagkilala sa international boxing scene. Ito ang nagbukas ng pinto para sa tapatang Jonril Casimiro versus ang tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Noon ay nakatakda sanang maglaban silang dalawa sa isang unification bout sa Las Vegas, ngunit sa kasamaang palad dahil sa COVID-19 pandemic, ilang beses na napostpone at kalaunan ay tuluyan na ngang nakansela. Dito na nga nawalan ng pasensya si Jonril at sabihin na nating lumaki ang ulo sapagkat nagawa niyang wakasan ang long-time partnership nila ni Sean Gibbons at MP Promotions. Nagsimula ito matapos ang laban kay Guillermo Rigondeaux noong August 2021. Tumigil si Casimiro sa pagsagot ng mga tawag at messages ni Gibbons na nagdulot ng hidwaan at nagpahirap sa pagpaplano ng mga susunod na laban. Pinayuhan ni Gibbons si Casimiro na manatili sa United States upang magsimula ng training para sa posibleng unification bout noong December 2021 laban kay Nonito Donaire o Paul Butler. Ngunit sa halip, umuwi si Casimiro sa Pilipinas para magbakasyon. Ikinagalit ito ni Gibbons dahil alam niyang may history si Casimiro ng weight issues sa pagitan ng mga laban. Isama pa dyan ang abala ng 10 araw na quarantine pagbalik sa US na makakaapekto talaga sa training camp. Lalong lumala ang sitwasyon nang mapostpone ang laban ni Casimiro kay Paul Butler na orihinal na nakatakda noong December 2021 matapos niyang umatras sa laban dahil umano sa gastritis, pero marami ang duda na ito'y dahilan lamang para pagtakpan ng isyu ng pagbabawas ng timbang. Nang muling itakda ang laban para sa April 2022 sa Liverpool ay nagkaaberya na naman sapagkat gumamit si Casimiro ng sauna para magbawas ng timbang, isang bagay na labag sa patakaran ng British Boxing Board of Control. Dahil dito, hindi siya pinayagang lumaban at tuluyang tinanggalan ng WBO Bantamweight title. Sa puntong ito, hindi na direktang minamanage ni Gibbons ang career ni Casimiro. Sinabi niyang ikinalulungkot niya ang mga nangyari lalo na't umatras na ang MP Promotions sa pagbid para sa laban kay Butler dahil sa lumalalang alitan nila. Tinawag niya itong isang self-inflicted wound na nangangahulugang si Casimiro mismo at ang kanyang mga tagapayo ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Bukod dito, may tensyon din sa pagitan ng promotion at management ni Casimiro. Pagsapit ng huling bahagi ng 2021, lumala ang hidwaan nila ng MP Promotions. May ulat na hindi sila magkasundo ni Gibbons sa mga negosasyon, partikular na sa naudlot na unification bout kay Donaire na hindi natuloy dahil sa hindi pagkakaintindihan sa drug testing protocols. Inakusahan ng kampo ni Casimiro si Gibbons ng maling paghawak ng mga negosasyon habang iginiit naman ni Gibbons na ginagawa niya ang lahat upang makuha ang pinakamagandang laban para kay Casimiro. Sa kabila ng hidwaan, nagpahayag si Gibbons noong 2023
na bukas pa rin siyang makipag-ayos kay Casimiro at handang tumulong upang makuha nito ang laban kay Naoya Inoue. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Casimiro ang alok at patuloy na bumaba ang takbo ng kanyang career dahil sa mga issue sa timbang at isang suspension sa Japan noong 2024 nang sumobra na naman ulit ang kanyang timbang laban kay Saul Sanchez. Ang paghihiwalay nila na nag-ugat sa kagustuhan ni Casimiro na maging independent at sa pagkadismaya ni Gibbon sa disiplina nito ay tuluyang nagtapos ng kanilang partnership na dati puno ng tagumpay at tiwala. Kung ikaw ay isang matinding tagahanga ni Casimiro, ay masasaktan ka sa katotohanang wala nang patutunguhan pa ang kanyang career sa boxing. Siya ay 36 years old at kahit nasabihin pa nating patuloy pa rin siyang lalaban hanggang 40, ay puro mga no-name fighters na lang ang makukuha niya at hindi ang inaasam-asam na payday laban kay Naoya Inoue na sa ngayon ay nasa ibang level na ang kasikatan worldwide dahil sa mga achievements na nakuha nito. Siya ay naging undisputed world champion sa bantamweight division ng labanan nito si Paul Butler ng England na kung tutuusin ay si Janril Casimiro sana kung meron lang siyang tamang disiplina para magbawas ng tamang timbang. Naging undisputed champion din si Inoue sa super bantamweight nang matalo niya pareho ang undefeated star ng Amerika na si Stephen Coolboy Fulton at ang pambato ng Pilipinas na si Marlon Tapales. Not to mention, pati si Michael Dasmariñas ay nakaharap din ni Naoya Inoue, so walang rason kung bakit hindi matutuloy ang kanilang laban kung nanatili lang siyang mapagkumbaba at mapagpasensya. Hanggang ngayon ay pilit pa rin hinahabol ni Casimiro si Naoya Inoue, pero ang totoo ay matagal na sanang nangyari ang laban kung hindi lang sa kanyang kapabayaan. Nasa kanya na lahat ng pagkakataon, subalit siya na rin mismo ang nagsayang nito. Siya sana ang nakaharap ni Inoue long ago, imbes na si Paul Butler o Marlon Tapales. Sumobra ang kumpiyansa sa sarili na nagawang makipag-alitan sa promotion na in the first place ay naging kaagapay niya mula sa umpisa. Tinapon lahat pati ang kanyang whole boxing team at pinagpalit sa kanyang utol na nag-iisang coach na siya na rin gumagawa ng lahat pati na ang pagmamanage ng laban. Dati ay meron siyang head coach na si Nonoy Neri at strength and conditioning coach na si Angel Memo Heredia, isang renowned Mexican conditioning expert na siyang responsable sa kondisyon ni Casimiro nang matalo niya via knockout si Zolani Tete. Hindi na nakapagtataka na madali nang hingalin sa laban at palagi na lang sumusobra sa timbang si John Rill dahil sino na lang ba ang gumagawa nito ngayong wala na siyang team ng mga eksperto at marami ng experience sa boxing gaya ng nasa pangangalaga pa siya ng MP Promotions. Akala niya siguro nung nagdesisyon siyang tumiwalag kay Sean Gibbons ay kaya na niyang pasikatin ang sarili niya. Sina Floyd Mayweather at Manny Pacquiao nga sumikat pa rin ang tumiwalag sa Top Rank Promotions, ang pinakamalaking boxing promotion sa balat ng lupa. Ang problema ay katiting lang ng kasikatan ang meron sa kanya kumpara sa dalawang boxers na to kung saan ay worldwide famous. Siya ay fans lang sa Pilipinas at hindi pa kagaya kay Manny Pacquiao na buong bansa sumusuporta sapagkat marami si Casimirong Filipino haters dahil sabihin na nating may pagka-arugante ito. Masakit mang isipin pero ang tsansa na malabanan pa niya si Inoue ay napakaliit kahit ano pang gawin niya at kanyang mga fans sa social media. Pumirma pa siya ng kontrata sa isang baguhang Japanese promoter upang matulungang labanan si Inoue pero hindi na interesado ang Japanese monster at ang mga true boxing fans sa laban na ito. Ang mga interesado na lang ay ang mga diehard fans ni Casimiro na marahil ay sa mga illegal streaming sites lang manunood o di kaya ay maghihintay lang ng highlights sa YouTube matapos ang laban. Hindi rin pagbibigyan ni Naoya ng pagkakataon na makakuha ng malaking payday si Casimiro dahil sa pambabastos at pangtutrol nito sa kanya online. Si Inoue ay may class at isang respectful fighter kaya ayaw nito ng mga hambog na boksingero. Sa isip ni Inoue ay hindi kita bibigyan ng opportunity na makakuha ng malaking pera sa pamamagitan ng paglaban sa akin. Hindi kailangan ni Naoya Inoue si Janril Casimiro. Si Janril Casimiro ang nangangailangan kay Naoya Inoue
kaya pilit na lang ang habol nito. Ang tawag dito ay clout chasing, isang paraan para makakuha ng atensyon o manatiling relevant sa pamamagitan ng pag-target sa isang sikat na personalidad. Mula kasi nang matanggalan ng world title ay hindi na nakakuha pa ng sikat na katapat, kaya desperadong makakuha ng isang malaking laban na may malaking premyo. Sunod-sunod na lang ang hamon kay Inoue na para bang ito na lang ang natitirang boxer sa mundo na pwedeng kalabanin. Ang dapat na i-call out ni Casimiro ay yung mga kalevelang niya kasi nasa ibang level na ang boxing career ni Naoya Inoue na kinoconsider na isa sa mga top pound for pound fighter kasama ang mga bigating pangalan ni Alexander Usyk, Terence Crawford, Dimitri Bivol at Canelo Alvarez, habang si Casimiro ay pa-vlog at social media na lang. Alam ko na may mga magagalit sa videong ito, pero lahat ng sinabi ko ay purong katotohanan lamang. It's called real talk. Pero kung disagree ka, ay comment lang down below nang mapag-usapan natin. Also, share this video. Malay mo maging viral to at makita ni Inoue. Baka sakaling mapagbigyan pa ng laban si Janriel Casimiro.